now, it's gonna be Wolf's turn to go into the red, Bonshan and Blacklist International to go blue. And this is the final game of the day. Ito na, Game 3. Shout out kay Brigitte at saka kay Chantel. Ito na Walang yun eh. palya. Ito na yun. Wala talagang palya. Kung hindi 25-minute game, Game 3. The mother and the daughter. Tapos ito pa, history pa to, historic din ang streak na to dahil we talked about the winning streak of Onyx in earlier. But right now, there's still another streak to be talked about. May lose streak ang TNC Pro Team. At kung masama man na tignan ito, gusto itong basagin ng Phoenix Army. Gusto itong tanggalin, yung curse kumbaga sa TNC Pro Team. Sabi nga ni Wood Farina, no, power spike na ng TNC Pro Team. Maybe this is the time na i-save nila yung sarili nila mula sa naratibo na pumunta sila ng 0-13. You know, I retract my former statement na yung Blacklist International lang yung kailangan umiwas or kailangan ng anti-bad beats. Yung TNC din pala, meron silang pride that they want to get out of that slump that they've been having for, you know, the past couple of weeks, the past couple of months, and I feel like now could be the prime opportunity para makuha nila yon. But there are some changes. Yung Ruby at yung Matilda, even the kalid na ginamit ng TNC kanina ay tinanggal ng Blacklist. Very targeted, man. Julian, Nolan, Julian, Nolan, Ling, either that or yung Edith. Pero for TNC, it doesn't matter kasi either way, makakakuha sila ng 2. So if Blacklist decides to go for a jungler, merong jungler plus Edith ang TNC. So instead, they go for the take. Okay, they go for the different route, pero doesn't change the fact na may Edith option ang TNC. Maybe alongside a Julian or a Nolan. Grabe no, yung first pick ni Griel sumisikat na. Yung parang for some reason in this week 7 of MPL Philippines ay iilang beses na nating nakitang first pick yung Tigreal sa blue side, man. Yeah, lalo yung Blacklist International, napakataas ng presence ng Tigreal sa kanilang first phase. I think for the past 2 weeks, parang lagi ata nasa first phase yung Tigreal ng Blacklist International. Oh, okay, promise. Susceptible kayo sa Valentina ng Blacklist International. It's still open. Wow. So TNC, it's a bold move, but they paired out with a Nolan. All right. Wow. Val, Julian. And Julian is comparable no sa isang Nolan in terms of jungle speed. Alam natin na dalawa sila sa mga mabibilis talaga mag-form in terms of the early parts of the jungle. And yan na nga, agad-agarang nilock in ang Valentine. Grabe ka na, Coach Nightmead. Sir Nightmead, ano po pwedeng effect dun sa kabila? Edit! Bakit ako di nag-edit? Okay, nagharit. Okay, nagharit. Sorry, Okay, Sir nagharit. Nightmid, hindi ka namin nasunod. Harit muna ang pipiliin natin dito para sa TNC. And, you know, when you think about it, those are already 3 picks by both of the teams. Yeah, ang kailangan nilang gawin dito is tanggalin yung Lunox. Once they do that, yung Claude na lang yung naiiwang threat dito. But then again, if you're TNC, you're happy with that. Kasi meron kang Nolan, meron kang Harit, meron kang Faramis. Yeah. If Blacklist goes Claude, medyo mahina yung early game presence nila. Yung Julian na lang yung kailangan intindihan dito ng TNC. But they go for the Arlott ban. Okay. Maganda rin naman yung Arlott. Nakaka-bad beats nga naman yan pag Nolan tsaka Harit ka kasi pag Nolan ka, kaya kang habulin ng Arlott, kaya ka patayin. Yung Harit, isa-swipe ka palabas ng Zaman Force. Tsaka nakakatuwa din yung pagka may kalabang kang, as you said, yung swipe nga sa Zaman Force, tsaka yung pag nagsama-sama na sila sa Netherrealm, that's actually a prime target as well for the final slash kasi dikit-dikit na, that's immediate 3 passives na pwedeng ma-proc. Pero mukhang hindi nila tatanggalin yung Lunox na nabanggit mo. At this might just be a possible Lunox pick mula kay Oheb na nakita na nating naging successful yung game 1. Yeah. Baka para sila, confident sila na yung Lunox hindi problema since meron silang Faramis, but it's still a threat in the laning Sample stage. pa rin yun din eh. Ang iniisip siguro nila dito kasi naka-Julian, yung Blacklist International na maraming magic damage. Pero ang pwede kasing gawin ng Blacklist dito is kunin nila yung Lunox, tapos kuha sila ng semi-damage dealer na XP na physical. Ay, physical. Pero actually, pwede pa naman yung Edith Claude sa side ng Blacklist International. So it is gonna be smart for TNC to just take it away. Kunin nila yung Edith dito, unless they want something else, maybe something like a Minotaur. Ninakaw yung CC. I'm the priestess of Edith primal pa rin. lightning, Edith, the hunter of all So, the Claude? evil gods. Safest option. I mean, Claude really is there. Parang matik na potent talaga siya. But just like what Midnight has mentioned, parang kukulangan ka talaga ng early game damage. Like, kailangan na dumepende ka lang ng sobra doon sa Julian and you have to consider it as somewhat the Ling na ginamit kanina like the previous 2 games. Pero lacking the mobility on that side is gonna be the Alice issue is kung open. sakali na ipipick up nila yun. Alice is okay, kaso may Harit kasi. Baka bugbugin siya ng Harit sa lane. Pero alam mo, si Oheb yan eh.
Kaso yun nga, may magic, naka-magic jungler sila, so Medyo kailangan talaga na, wala naman ng physical na ano ngayon eh. Kung XP naiwang lane, XP, oo. either gumamit na lang ng medyo fighter. Alice, gusto mo, Alice Gold, tas XP Benedetta. Ayan o, net. Ay, lamang yan! Yan ang lamang! Pumarto. Ay, wow! Pumarto yung mga side laners ng Blacklist. Okay. Ang worry ko dito is baka gawing Edith Rome. Tapos hanap sila ng counter doon sa CC. Wala naman na yung Arlott though. Wala na rin yung Ruby. So ang natitirang counter dito is yung X-Borg. Oh, wow. X-Borg against the CC. And apart from that, pwede, like honestly speaking, no, pakiramdam ko nga yung Beleric medyo pwede pang pwede rin. ilason dito eh. Oh, actually yung tatlong yun, no? Yung Mino, Beleric, or X-Borg is okay for TNC. Let's see kung ano kukunin dito ng Escalera because right now, regardless kung sinong kunin ng Escalera dito, ay meron naman ng second life with the Netherrealm. So kailangan na lang talaga yung pwedeng tumigil sa mga side laner na damage dealer sa kamay ng Blacklist International. Who's gonna be holding the line at mukhang Terizla ang kanilang ipipick up. Rome kaya to, XP. You know, that's the question we're gonna have to figure out now. I think it's gonna be XP. I'm Yeah, just XP. surprised na pinili nila to versus CC. I mean, kaya naman niya. And it's also nice having Terizla versus Julian. At least di siya basta-basta nakakadash. And also against sa Beatrix. So, ang pinakamalaking problema kasi ng Blacklist International dito is yung the body of Smith. Yung sobrang kunat Na-nerf. na Terizla. Na-nerf siya though, but still, it's a Terizla, you know? At this point in time, you're really gonna have to figure out kung paano mo makukuha to. TNC for the longest time, just like what we've mentioned, they want to get out of that slump, giving a lot of these comfortable heroes to the Phoenix Army. But Blacklist International, they're looking for the playoff spot and they want to do that in this game. Casters, pasok. The time has come. Last and final game of the day. Sino nga ba talaga magwawagi? Hatid sa inyo ng mother and daughter of all series. Game number 3. Nagdiriwang ang mga fans ngayon ng Blacklist International as well as ng TNC Pro Team. Alam natin kung gaano kabigat ang laban na ito para sa magkabila ang kupunan. At ayun ay parang nararamdaman na natin yung paunti-unting ito na ba yung version ng TNC na wala ng pag-aalinlangan. Oh, tsaka parang nagising si SCCYZ, lahat ng mga naging storyline ng TNC ay isinabuhay niya kanina, mga Rise from the Dead. Yung naging tema niya kanina. So yun yung abangan pala natin ngayon. Paano kaya ang bawi ni MP The King Oo sa nga. SDZYZ? Kasi parang yun pa rin naman yung tema ng TNC sa lineup nila na may Paramis. Diba? Parang Rise from the Dead. Ganun pa rin naman yung pagporolong ng mga teamfights natin. And marami tayong mga naiwang tanong or kumbaga curious tayo sa kung bakit ito pa rin ang naging option or napili ng TNC Pro Team. Pero parang at the end of the day, gaya ng mga nakikita natin for all previous games naman, ito na yung point na nagmamatter na lang talaga. Komportable ka ba dito? Ito Oo. ba yung gusto mong Ang gawin? mahalaga kasi sa lahat ng bagay, komportable ka. Ay, tama. Pagka komportable ka sa kahit nakapikit ka, kaya mong gawin. Oo, oo. Wala ka ng... Wala, hindi ka na makakapa. Kasi parang ito na yun eh. And for TNC Pro Team, it's probably hindi man siya sobrang malinaw na idea na puro force lang ng early, focus lang dun sa pang-gugulo katulad ng mga nakita natin kanina. Siyempre may kinalaman dun. Agad-agad tinanggal na yung Khalid at lahat-lahat eh. Pero parang baka ito yung tipong sabayan natin kung ano mang version na yan for Blacklist Oo. International. Alam mo, parang pinag-usapan natin yung pagiging comfortable and whatnot. Parang medyo uncomfy situation to para kay Hatred kasi somehow kanina pa siya dinedelay nila Haji. Tingnan nyo, level 4 na si Haji. Tapos si Hatred level 3, kailangan niya pang umikot or humabol dun sa may XP lane. Pero ito na, narinig na natin ang ugong ng pagong. So ano muna to, parang the ultimate battle na to eh. Kasi last game na eh. Oo, mukhang aabot din naman na kapag 4 pa, pwera na lamang kay Escalera dito na hindi pa nakukuha ang kanyang Primal Wrath. Pero ano kaya ang magiging buwelo ng TNC Pro Team? Mukhang ibibigay na lang yata. Bawasan din kasi si Heads na parang at this point na malayo rin si SDZYC. Hindi mo na yata tatangkain na i-contest pa yung Mahirap din. Parang ayaw nila i-risk kasi alam nila na lamang ngayon yung kalaban. And the most is ganyan yung mga pattern eh. Kapag lamang yung other team, it's either karoon ka ng trade or bigay na lang, tapos habol na lang kayo sa ibang jungle. Probably ganun yung ginagawa dito ng side ng TNC. But for Blacklist International, alam nila yung potential ng TNC na pag binigyan mo ng chance na sila yung maging aggressive sa early game, kayo yung mahihirapan. So yung iniiwasan nila ngayon. Oh, so parang napapatanong tayo, no? Yung typical na TNC na alam mong mga turtle objectives, talagang early game ay sobrang nagiging aggressive and talagang minimake sure nila na nasa kamay nila yung advantage. Parang mas maingat siya talaga na version ngayon. So,
ibang TNC ba to na parang mamaya pa talaga mag-activate or talagang purong pag-iingat lang ba ang nakikita natin ngayon sa kanila? Kasi so far parang very focused lang on farming ang mga nagiging rotations nila, di ba? Oh, probably ganun nga yung kanilang gagawin kasi mag-aatay muna sila ng setup play. Probably ito yung setup play. At kung first down na nga rito si Perks pero aabutan naman ng Netherrealm. Masasagip siya doon ni Haji. Kaya naman hindi makakakuha ng kill ang TNC Pro Team. At nag-attempt na sila doon pero hindi nila finorce any further na alam nilang hindi na nila makukuha. Maganda yung term dito na hindi na finors kasi actually heads was there, di ba? Meron din siyang flicker, meron siyang penalty zone. Yeah. Pero hindi nila pinilit kasi alam nila na anytime pwede ito mag-rotate back Yep. si MP the King doon sa may middle lane. So it's choosing the right poison. Oo. Di ba? Parang yung pick your poison, ito, ano ang tamang lason? Oo, kasi Netherrealm pa rin naman yun eh. Oo, mahirap pa rin eh. Tsaka may Netherrealm din if ever dito yung blacklist kapag ginaya ni Haji. So the usual pattern pa rin para din sa ating dalawang kupunan. Probably another turtle, tas casualty, mga dalawa, tatlo. Mala Nostradamus yun, pero parang ganun kasi nangyayari dito sa dalawa eh. Oo, pero mauna ang makita at mapoke dito si Escalera. Bilis ng takbo rito ni Heads na mukhang hahampas-hampas lang din. So, kompleto ang TNC Pro Team para yata rito sa magiging turtle or attempt nilang kuhain ang turtle na ito. Pero just the same, na Lord JM, narito na rin, nakapwesto at nakaporma. Lamang pa nga na isang level si MP Daking dito. So, magsisimula na ba ang laban? Penalty zone, ikinasana, naroon na rin yung Netherrealm. SDZYC secures the turtle at mukhang magandang zoning. Uy, napakali Ang naipamalas nila doon. Wala nang nakalapit doon sa jungler ng TNC. Napakalinis by the way na pagkuha doon ng TNC. Yung zone nila nagsimula kasi diba, normally pag kumabalikan nyo lahat ng mga highlights, pumunta kayo sa TikTok natin ng mga highlights sa FL Philippines, yung mga implosion ni Perks, nangyayari yan kapag nga mga turtle team fight. Yes. Yung nakabang lang siya anytime doon sa may dot bush, tapos bigla siya mag-implosion. Kaya ang ginawa ni Heads, tara mag-penalty zone doon sa dot bush para mapigilan si Perks. So nawalan ng setup dito para sa Blacklist International. Kaya nagkaroon ng space yung TNC sa pagkuha ng turtle. Actually, very commendable talaga rito yung parang nagiging deny ni Heads kay Perks. Kasi sa lineup pa lang mismo ng Blacklist International or even for all previous games, malaki talaga ang nagiging role ni Perks sa mga setups for Blacklist. Pero ngayon na parang napapangunahan siya ng vision, nahahanap siya ni Heads or hinahampas pa nga even or pinopoke, parang nalilimitahan dito yung opportunities for Blacklist. Eh hindi naman sila makakahanap ng iba pang possible way, not unless Haji ang kuha in penalty zone. Pero more often than not kasi Netherrealm ang kinukuha ng isang Valentina. Parang ma-prolong kasi at least yung kung magpe-penalty zone ka kasi paano magiging penalty zone yung Netherrealm? Kung magpe-penalty zone ka na IMU, parang depende pa yun kung tatama Oo. yung penalty zone mo. Not unlike yung Netherrealm, activated na agad doon sa area na kung sumakto yung mga kakampi mo. So, ay gusto ko lang sabihin na 6 minutes na pala tayong nag-ano dito sa Ay, game natin, teka. pero Oh. wala pang kills. 6 minutes na tayo, walang kills. Parang may naalala ko earlier in the season, nasa 11 or 10 minutes. Day one na yung laban ng Aurora. Oo, so may makakapantay ba doon sa ganong record Grabe, natin? ang dami nagiging history pala ngayong araw. Di ba yung history natin kanina? Yung 12 win streak. By the way guys, kung sino sa tingin nyo mananalo dito sa laban natin, i-comment nyo na rin yan. Correct. Napaka-importanting malaman na natin ang kasagutan. Pero immediate first down to Lord JM na na-force ang Purify. At napakaganda doon nung naging implosion play. Kaso may sagot na Netherrealm Ay! mula sa TNC. But still, first blood, mapapasakabay ni Oheb. At makakuha ng isa pa, si MP the King. Lord JM hindi rin papahuli. And 3 members down yun para sa side ng TNC. Hahanap pa yata kayo ng bawi si Kuzen. Pero sabi ng Blacklist, hindi namin yun nahayaan. Isa lang ang mawawala at si Perks yun. At biglang nabaliktad ang sitwasyon ng laban mo kasabi the lane kung Zen ay mamamatay na rin. Hinahabol nila dito. Pero wala nang ginagawa ng Blacklist. Pero nandun nga pala. Ako nga pala, si the Filipino Sniper. Oheb with the Beatrix Sniper Shot. And Blacklist International biglang binaliktad yung sitwasyon ng ating laban. Parang hinintay ni Oheb yung pagkakataon na yun eh. Parang na-miss nyo na talagang snipe ng mga kalaban at balikan natin yun in slow-mo. Ayun na, lumahod, Yung lumahod. pagtama, boom! Grabe na talaga. So, ano na to, dito natin makikita yung communication for Blacklist International kasi nahanap nila right on spot kung sino yung pwedeng targeted. We really have to comment, by the way, yung naging setup for Perks bottom lane ako si SCDYZ. Naku, makakahanap pa ba siya ng way out dito? Walang mapupuntahan! Sinalubong, kaliwat kanan! Eh,
talagang hinahanap siya doon ng Blacklist International. Yung sabi nila, parang kanina pa tayo nag-iingat ah. Nararamdaman ko parang nanindig yung balahibo nila sa may bottom lane. Parang meron tong Nolan doon na talagang pinanggigilan na yung Torre dito sa may bandang gitna ng side ng TNC. Pipilitin yata sirain dito ng Blacklist pero wala na naman silang minion. Dahil delikado nga pala pag nasira yan dahil Nolan yung hero dito ni SD. So, ay! Nagkakaroon na talaga ng mga combo. Nagagawa na ng Blacklist International kung ano man ang mga gusto nila. Parang ano siya no, mala Franco tapos Beatrix na shotgun pero pangmalawakan siya. Na Oo. talagang may madala ka lang ditong isa works. Hindi pwede at Sige, aabangan ka na. Sunday, oy! Ang sakit! Parang pwede pa mag one shot. Ano na kayang items ni Oheb, no? Parang ang sayang makita pa nagkataon and it's against the hatred. So MP the King, by the way, makaka-secure dito ng Lord against the TNC and Blacklist ngayon. Biglang bumilis bigla yung pattern ng kanilang mga movements. So, gusto ko yung bago lang magkaroon ng kills pinag-uusapan pa natin kung mapapantayan ba yung pinakamahabang game na wala tayo munang nakitang kills. Nasagot agad. Pero nasagot agad. At parang pinilit na Blacklist International yung action. So now TNC Pro Team, gaano nga ba ka-reliable yung hawak-hawak nila na wave clear kontra sa mga ganitong sitwasyon? Kasi parang at most, Edith, nandoon sa kanila. Oo, pero hindi siya kagaya ng ano, parang mahirapan sila pag group up sila kasi yung makakapili pa dito ng 4 na baril. Oo. Makakapili doon sa 4 na baril si Oheb. Di mo alam kung M4. iba pala yung mga Renner yan, Renner, Bennett. Sa gitna, pinipilit pa yung sirain yung Torre. O yun, Di ba? nasira na rin without any help from a minion. So top lane, turret natin, or top lane, inhibitor turret, ang mukhang target dito ng Blacklist. Oo, kung makuha man ito ng Blacklist ay iba ang magiging takbo ng kanilang kapalaran kumpara sa RSG na earlier ay nabigungang kuhain yung panalo kontra sa kanilang katapat. So mas mapapaigting yung race talaga towards the playoffs sa pagitan ng Blacklist and RSG. Pero sino nga bang magsisimula ng laban na ito? Ang sakit! Kamuntikan pang tamaan ng Renner's apathy! At dahil sa nangyari yun, napilitan na rin gamitin yung Purify para lang mapabilis yung pagbalik doon sa base. So that was just the first Lord para sa ating game. So bilis lang na madedepensahan dito ng TNC pero talagang gusto ng kuhanin dito ng Blacklist yung Torre sa may malapit sa base. Akala ko yung gitna yung gusto ng kuhanin, biglang nawala yung minion, nadedepensahan pa rin pala ng TNC. Oo, dinaan din sa gulat ni SDZYZ doon. Parang napilitan mag-tactical reposition out muna sina Oheb. Pero parang ito yung siguro isa sa mga pinaka magiging problema na talaga ng TNC ngayon. Ano ang sagot nila kay Oheb at this point? Na halos mag-una ng items, 3-0-3 ang standing. Naka Sky Piercer, paano kaya ilang, Sky Piercer. ilang stock na kaya kasi hindi pa siya namamatay. So yung stocks niya ay continuous lang for this, di ba? So imagine kung may malo ng sobra tapos no, sniper na naman niya. Kaya ang sakit. Kaya ang sakit Okay. ng damage guys dito ni Oheb. So probably waiting for another objective dito ang Blacklist International but looking at the current statistics that they have, talagang nakuha na nila yung pattern kung Oo. paano sasalubungin yung TNC. Sinabi mo kanina paano kaya titigilan si Oheb. Actually parang ang hirap ngayon i-figure out kasi wala talaga silang hero Oo. na kayang lumikod. Ah, Si SCCYZ, si Kozen, kaso baka ma-burst na rin agad. Tsaka pag hindi nila sobrang, or pag pinili nilang i-commit yung flicker penalty zone, tapos Kailangan ano siya, ma-sure. Oo, ma-anticipate siya ng Blacklist International. Magkakahiwalay na lang sila nun eh. Magiging advantageous pa yun for Blacklist kasi ibig Mas sabihin madali nun, mag-focus fire. oo, tsaka automatic -1 if ever hindi makayanan ni Hex na maka-out na. Likely naman mangyari kasi magagamit na nga niya yung flicker just to engage the backlines. So ito na, ano magiging kasagutan? Conceal play lang mukhang sumapat na para Ay! talagang makinaya. Yay! Yay! Hindi lumaban ang TNC Pro Team. Pero umabot naman ang Netherrealm mula rito kay Hatred. Kaso hanggang saan nila ito dadalhin? O kung saan Ay! nila ito madadala? Kasi si Hex pa nga ang unang tutumba. At isusunod na rin si 7K, Escalera. 7K. Ilalaban pa ni Hatred taking down Oheb. At Ay! nandun si SDZYZ for the follow-up! Ang sakit ng mga Ghost Bursters dito ni Hatred, by the way. So grabe yung palitan ng dalawang teams natin. But again, Blacklist International nakakuha sila ng Lord. Pero sagot ng TNC, hindi kami papayag na nakuha yung Lord na hindi rin kami makakakuha ng kapalit dun sa mga players ng Blacklist. Na pinaka-importante pa ay ang napatay nila was Oheb. Oo, parang sabi talaga ni Hatred,
kaya to eh. So medyo alanganin na siya at that point. Pero ang pinaka nag-matter ay parang hindi siya naging mag-isa. Kasi naging ready rin si SDZYZ na sige, susundan kita, aalalayan kita. Na Susundot eventually, din ako. na ano sila dun eh, nakakuha pa rin sila ng advantage given na, or kahit na Blacklist International ang nakakuha ng Lord. Ang sakit ng light ng Ghost Bursters ni Hatred, yung item niya, Enchanted Talisman, naka Lightning Truncheon, tapos meron kang Bloodwing. So wait lang, top lane. Teka lang, matatagalan pa to ni Heads? Hindi na umabot kahit pa nakapag-flicker out. Pero wala na yung Lord na nasecure ng Blacklist International. So nadepensahan siya doon ng TNC kapalit ng buhay ni Heads. Parang good siya, no? Pag kung nagkataon kasi hindi na naka-hit pa Oo. dun sa may top lane. So yung depensa ngayon ng TNC, kung mapansin nyo, as much as possible, ayaw nilang palapitin Yeah. yung minion doon sa may invisible wall dyan. Ay, yun na! Naku, nakatakpa pa loob doon si Perks, pero medyo na-cancel out lang yata doon yung Ay! implosion. So, Ay! magpapatuloy na yata ito. Oh, Kusil, wow, nararamdaman na yung upte! MP the King, mapapatumba rin! At buhay na rin si Heads during this time. So, kompleto mga players ng TNC. Pwede silang humabol sa ilan sa mga players ng Blacklist. But again, in terms of map control, lamang pa rin ang Blacklist International dahil meron pa silang Torre sa gitna. Pwede namang sirain ng TNC para paliitin ang mundo ni MP the King sa kanyang purple buff at abangan at agawan at mukhang dederecho na nga sila sa gitna. Conceal play kahit hindi man kinumit doon ang flicker ni Escalera, kailangan lang talaga ay espasyo para yung Torre sa gitna ang makuha ng Blacklist International. Pero wait lang, teka lang, dun sa... Naabangan ni Oheb! Namiss ni Oheb yung mga gantong moments. Namiss niya yung mga biglang nanggugulat. Namiss niya yung biglang may mawawala sa harap niya. So it's not just the Renner with the highlights for tonight. The Whisker is back! Oo, ano niya tayo dyan? Parang user's manual. Ganto gamitin ng Beatrix. Dito ka pala dapat pumunta. Oh, Kapag Renner, pagka ganito. Oo. Bennett, Pag ganito, pag may kasama ka. Pero pag mag-isa ka, may mag-isa rin kalaban. Nibiru. Nibiru, Wesker. Oh, ayan na guys. Yung Lord napakabilis lang. Yatang kukuhanin pero ni Zone. Pero MP the King pa rin makakuha ng Lord. Hindi na yata ito may contest pa, pero gustong lumaban ng TNC Pro Team. Netherrealm, nandoon na rin. Zaman Ang Force, ganda ng implosion. mukhang napakasakit ng damage. Pero sinaluli lang lahat yung mga bala ng Nibiru's Passion and Escalera and both heads are down. Makakaabot pa mga yon ang damage ng Oh! TNC. Makakabawi sila kontra sa isa, which is si Lord JM. MP the King hahabol na rin sana, pero makaka-out lang din si Hatred. At nag-spawn din agad-agad yung Lord ng Blacklist International. Okay, 4 versus 3 plus a Lord for Blacklist International. Pero yung mga natirang buhay para sa TNC is yung mga damage dealers nila. Pero buhay din yung mga damage dealers dito ng Blacklist International plus samahan mo pa ng taga-tangke na hero ni Perks. Okay. Lord sa may top lane, ipipilit pa ito ng Blacklist at ihahatid dun sa blase ng TNC. 5 seconds bago umabot ang ibang mga miyembro ng TNC. Andito na si Escalera at si Heads at Lord muna ang kanilang pupukusan. So hindi na muna yata mamemwersa ang Oh! Blacklist International at lakad diretso doon sa ibang mga inhibitor turrets para hindi na mahigitan pa yung control at hawak ng Blacklist International. Sinasalubong din talaga dito ng TNC yung mga minion wave as much as possible para hindi na nga masira dito ng Blacklist. Pero look at the aggression. Dito parang nakaabang na lang yung Blacklist. Sige, subukan mong lumagpas. Parang gano'n na yung nangyayari doon sa positioning din nila. And pinapakita na prepared sila sa kung ano man ang ibabato sa kanila ng TNC. Oh, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga minion waves from Blacklist International. Kaya hindi pa rin makahanap muna or makalabas gaano ang TNC Pro Team at this point. At parang binababara na nga lang din ng Blacklist eh. Sa ngayon yung mga miyembro ng Uy! TNC, sakit-sakit na rin ng mga damage at mga pokes. So talagang magre-rely na muna sa malupitang depensa ang TNC sa ganitong sitwasyon. Oo, kasi pagka pinilitin nila na magkaroon ng play, parang yung range kasi ng penalty zone is Oo, hindi ganun kalawak. Diba nakita natin kanina sa may Lord? So inatay din probably dito yung mga spells. So maging available na yung flicker ni Escalera. Ay hindi, available din kay Escalera. Kay Heads, available na rin just Oo. now. So yan na. Eto na to. Kapit na sa mga lahat ng pwedeng kapit pindutin na dapat perfect ang timing. Kung ikaw ang TNC, same goes with Blacklist International. Oo, most important for TNC yun kasi marami talagang mga almost pero isang kumbaga medyo off-timed or hindi masyadong naging accurate positioning na penalty zone yung mabilis ang Ay, napapawis Negotil! na Blacklist International. Pero papasok yata doon si Escalera, Primal Rat na rin. Agad-agad. Gusto na ba itong ipalaga si Lord JM yung curtain call? Maganda ang pagkakalatag. At nandoon yung penalty zone from Heads! Oh, ay pangunang tutumba. Isama mo na si MP the Perks. King, MP the MP King, the MP the King. King. Makakayanan niya ba ito? Change target! Change target! Lord JM naman ang ating pupuntiryahin. At tatlong miyembro ng Blacklist ang nawawala para sa depensa. 30 seconds, 40 seconds yung isa.
para sa Blacklist International na dumipensa again na TNC. Kailangan nila ang magpapatunay sa panata na always rise. Pwede silang kumuha ng Lord, pwede nilang pilitin. At inaantay nila si SCCYC na kasama nila pero parang team fight na naman yata. Parang Lord defense. Ang Oo. gusto nilang iba to laban sa Blacklist. Malayo-layo pa yung mga susunod na wave. Hinga muna para sa Phoenix Army at balik, kuha muna ng objective para sa kanilang kupunan. Kailangan ay disiplinado sila. Nakuha nila dun sa team fight kahit papano yung kalamangan. Feeling ko bait yung nangyari kay Hatred kasi may time na nakita natin na nag-Netherrealm. Parang naging reaction ko was, kasi parang after the Netherrealm, pwede na siyang targetin, which is yun yung ginawa ng Blacklist. Now, it makes me think na baka ginawa nilang bait na, sige, pakita mo kunwari na nag-Netherrealm ka para magkaroon ng space for heads na magamit yung penalty zone. Kasi Oo. after the Netherrealm, nung pumasok na yung mga players ng Blacklist at saka nagkaroon ng penalty zone. Okay, eto na. Pang-apat na Lord na ito ang laban natin. 20 minutes na pala yung laban. Ganon nakahaba ay pinaglalaban ng dalawang kupunan kung sino nga ba talaga ang mananalo ngayong araw. At na-clear agad-agad yung Lord objective na yon na napasa kamay ng TNC Pro Team pero meron pa naman silang mga minions! Kaso pumasok na nga doon agad si Perks! Dalawa ang kanyang nahuli! Neto na umabot pa! Eto na ba ang counter engage? Penalty zone, Heads penalty up zone. na naman with the penalty zone! Kaso nga lang nabigyan silang dalawa ni Escalera! Kaya naman 3v5 ang nakikita nating laban! Pero hindi na yata aabot at kakapusin yung damage flicker in pa from OHEB! Taking down the remaining members of TNC! Meron pa minion wave sa taas ng Blacklist. Pero buhay ngayon si Hatred para dumipensa. Pero parang mahirap yata 40 seconds, 33 seconds ang pinakamaagang mabubuhay sa TNC. At inilalaban talaga ng Blacklist. Inilalaban nila ang kanilang pangarap na maging parte ng playoffs. Hanggang saan madedepensahan ni Hatred ito bilang nag-iisang natitirang miyembro and Blacklist. Sila na ang magwawagi! Blacklist International. Mas pinatibay nila ang kanilang pangarap na maging parte ng playoff.